Kumusta na kayo mga kapatid? Ngayon, ang ating topic ay patungkol sa isang pangyayari na nag-cause ng heat stroke. So, ito ay isang lugar sa Middle East, especially sa basketball court, kung saan nangyari na ang isang player ay nag-suffer ng heat stroke o heat exhaustion. So, panoorin nyo itong video to. So, may kita nyo sa video clip na ito ay hinimatay o nawala sa ulirat. Tapos, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung paano ito i-manage o gagawa ng treatment. Okay? So, panoorin nyo itong short tip video, mga kapatid. Utang na may na-heat stroke. Hey, it's your friend. Call there, oh. Hey, call. Na-heat stroke, sobrang init. But what's there? We have emergency here, Marina Mall Beach Resort, Beach Seaside. There is one guy, I think it's heat stroke. Baka na-heat stroke, sobrang init. Basketball court in Marina Lah. Beach Seaside. Heat stroke siya. Team. No, Marina Marina Court. Philips ito eh. Lah, na-heat stroke. Marina ba? Si Philips yan, di ba? So, doon nga may kita nyo sa short tip video ay sila ay nagkakandak ng outdoor basketball. So, dito kasi sa Middle East ngayon ay summer. So, napakadelikado talaga maglaro, especially under the sun. O kahit hindi under the sun, alam naman natin kahit gabi ay talagang mainit dito. So, estimated time yan, mga 7 o'clock, 8 o'clock, hindi na advisable na maglaro ng outdoor o especially basketball, cricket or any activity lalo na sa labas, no? Kasi minsan ang lakas ng humid, so exposed tayo sa heat stroke o heat exhaustion. So kapag nangyari itong ganitong pangyayari, bibigyan ko kayo ng short brief para ito ay ma-manage. So nakita nyo naman yung lalaki, no? Nakahiga siya. So kapag nakahiga yung isang lalaki, for example, nakahiga, isusupport nyo yung kanyang ulo, yung head. Yan. Pag nasupport nyo yung kanyang head, para hindi mag-backflow yung dugo dun sa pinaka-brain, kasi nakaano siya eh, supine position, no? Yan. So, susupport nyo tong head para maano siya, ma-flat. Tapos, yung kanyang damit o kanyang sando, iaangat niyan para ma-expose yung air. Hanggat maaari, yung sapatos din, i-remove natin para ito ay ma-relax. Tapos kung meron tayong bottle of water, bisikan natin yung kanyang upper part, yung ulo. Tapos kung meron naman tayong bimpo, yan yung bimpo, no? So, irarab natin, lalagyan natin ng small amount of water kung may cold yan o warm, yan, para siya ay ma-relax. Yan. Tapos yung makita nyo doon, kung meron kayong mga bag o towel, yan din yung pwede nyo ipang support dito sa head part para ma-neutral yung balance ng body mechanics. Okay? So habang ginagawa nyo yan, kailangan open area yan, open space para yung air ay hindi ma-contain. So okay So kung meron naman din kayo ng spray bottle, kung talagang sport kayo, pwede natin wisikan. Yan. Ng spray bottle. Dito lang sa chest part. Dito sa underarm. Kaliwaan niya. Tapos sa bandang leeg. Sa bandang batok. Ganun din kung wala naman kayong ganito pang spray. Basain na yung towel. Dadump dito. Yan. Tarab. So yun ang ating pang first aid, no? Para siya ay hindi hyperthermia o tumaas talo yung kanyang temperature. So habang ginagawa natin yun, assessment sa area, kung makarecover, salamat. So pag nakarecover naman yan, so may tinatawag recovery position. Itong tinatawag na supine, side lying. Yan, side lying. Okay, para yung secretion, yan, kung meron mang namuo dito sa hindi mag-cause ng aspiration. Side lying po. So,
if ever natingin nyo yung condition ng isang player o manlalaro ay nag-worsen at hindi makuha sa first aid na sinabi ko, so tawag na po kayo ng ambulance. Pero take note wala po kayong gagalawin. Ang ginawa nyo lang, i-remove yung upper shirt, dump ng water na may towel, kasi yung po ang ating gagawin as a first aider. So sabi ng iba, hindi ba delikado na ito ay gawin kasi wala kaming background sa paramedics? Hindi po. Kaya nga po first aid, no? Lahat po naman yan ay natututunan. So, mas maganda po maigi na may gawin tayo kaysa sa wala. So, habang nag-aano tayo ng medical attention. Kasi wala naman po tayo itong ginalaw na body parts, kundi tayo lang naman ay nagbigay ng paunang lunas. So, yun po yung sagot doon. Kahit sino po ay pwede magbigay. Kasi meron tayong tinatawag na good Samaritan law. Kung alam mo yung procedure, do it. Pero pag hindi mo alam, di ano lang po, stay calm at tumulong na lang sa pagbibigay ng paunang lunas. Kagaya ng bigyan mo ng tubig, alalayan mo yung tao, at tumawag tayo sa emergency hotline. Kagaya po kung nasa Amerika kayo, 911, sa Middle East, 112, o sa mga ano nyo, by department, depende po yan. So sana po mayroon na kayo natutunan sa aking senior na video at pagsilbi po itong aral at gabay. Maraming salamat po.